76 kilometers mula sa Roxas City na siyang kabisera ng probinsya ng Capiz. Ang tulay na ito ang pangunahing daanan papasok sa town proper ng Tapas. Kahit nasa malayong bayan, ang isa sa mga katangian ng mga taga rito ay ang pagkakaroon ng mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Dito namin nakilala ang tatlong guro. Elementary teacher si Ma'am Elma, high school teacher si Ma'am Jeneline, at college teacher si Ma'am Rosel. Sa kanilang propesyon ngayon, ayon sa mga guro, malaki ang kinalaman ng CAPSU o Capiz State University. Halos lahat po ng bayan ng Capiz ay mayroon pong CAPSU. Sa buong Capiz po, nasa 8 campuses po. At ang 8 campuses po na yan ay nag-o-offer po ng iba't ibang courses po. Nang magkaroon po ng maraming branches ang CAPSU po dito sa Capiz, ay nagkaroon po ng oportunidad ang mga estudyante para dito na lang po sila mag-aral at hindi na po lalayo. At ang CAPSU po ay mayroon pong mataas na standard po ng education. Dito po sa CAPSU Tapaz, 2 lang po ang ino-offer na courses, which is teacher education and agriculture po. Malaking tulong po talaga, lalo po sa mga katulad ko po na dati po na sobrang kapos po talaga na wala pong kakayahang mag-aral sa mga malayo, tulad po sa syudad. Malaking tulong din po siya sa mga nakaka-graduate kasi po halos dito po may mapapasukan ka din po talaga ang trabaho. At dahil sa patuloy na dumarami ang mga katulad nilang guro, ay lalo pang nadaragdagan ang mga paaralan, gayon na rin ang mga mag-aaral na nagsisilbing daan sa pag-unlad ng kanilang bayan. Marami po sa mga nakapagtapos na po, lalo po mga elementary teacher tsaka high school teacher, halos dito din po nagtuturo. Bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, meron silang sinasampalatayanan na pinakamahalagang kaalaman na dapat matutuhan ng kanilang mga kababayan. Kung meron man pong mas mahalaga na dapat na ma-attain ng tao na edukasyon, yun po ay ang mga aral po ng ating Panginoon Diyos. Matutuhan ng mga tao na makilala po ang tunay na Diyos po. Yung makilala po yung totoong iglesia po. Gaano man sila kaabala sa kanilang propesyon, ay patuloy silang tumutulong sa mga gawaing pagpapalaganap ng pananampalataya. At ngayon po, meron na po akong naanyayahan na magsuri po sa Iglesia ni Cristo at naging kaanib po. Mayroon po ako naanyayahan na estudyante ko po na nakinig sa mga aral ng iglesia at sa awa po ng Diyos natawag po siya at nabautismuhan po. Katulad nila, ang maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa bayan ng Tapas ay kaisa sa pag-aanyaya ng mga taong makikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos. At bunga ng patuloy na pagdami ng mga kaanib, kinailangan na mapalitan ng dating kapilya ng higit na malaking sambahan upang mamalaging maayos na naisasagawa ang mga pagsamba. Kung ikukumpara po natin itong bagong gusaling sambahan sa dati pong kapilya ng lokal ng Tapas ay triple po ang sukat nito. Kahit po napakalayo nito mula po sa sentrong lungsod, ay napapangalagaan pa rin po ang mga kapakanan ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo sa aming pong lokal. Katunayan po kami ay napatayuan ng isang bago at modernong gusaling sambahan. Ang paghahandog sa Panginoong Diyos ng gusaling sambahan ay pinangunahan ni kapatid na Herbert Lazala, ang tagapangasiwa ng Distrito Eklesyastiko ng Capiz. Kabilang ang mga gurong sina kapatid na Elma, Jeneline at Rosel sa mga nakadalo sa makasaysayang pagtitipong ito. Napakasaya ko po at proud po ako dahil nung inumpisahan pa lang po itong lokal namin ay hindi ko ma-imagine nga na ganito pala kaganda. Wala pong sapat na word na pwedeng maka-describe po sa nararamdaman namin. Masayang-masaya na po kami na yung natupad po yung kahilingan namin. Katulad nila, masayang-masaya ang mga kaanib sa iglesia sa malaking biyaya na ito sa kanilang lokal. Nagagalak ang aming puso na mapagtayuan kami ng maganda at maayos ng bahay. Very proud ako na ganito na ang kayarian. Talagang magara yung sambahan at ito ay lubos na pinagpasalamat namin sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo.
Bukod sa mga taga-Capiz, ay may mga galing sa iba't ibang lalawigan na dumayo upang saksihan ang okasyong ito. Bumalik po kami sa umagang ito dahil gusto namin makasaksi sa unang pagsamba po sa paghahandog ng lokal ng tapas. Tuwang-tuwa po kami at masayang-masaya po ang kalooban namin. Pagbalik po namin dito, bago na po ang gusaling sambahan. Bukod sa katatapos na proyekto dito sa bayan ng Tapas, ay meron pang ipinatatayo na mas malaking proyekto sa bayan naman ng President Roxas. Ang gusaling sambahan na ginagawa ngayon sa President Roxas, ang seating capacity po nito ay 400. Bukod sa mga nabanggit na proyekto ay meron pang 2 gusaling sambahan ang nakatakdang pasimulan. Para po ito sa lokal ng Minoro at lokal po ng Maralag. Kailangan po sapagkat mabilis po ang pag-unlad ng iglesia dito sa aming distrito. Ang pinakalayunin po ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay para po ito sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon pa lang ay nasasabik na ang mga kaanib sa iglesia sa lalawigang ito upang saksihan ang kasunod pang matatapos na mga gusaling sambahan kung saan patuloy na itinuturo ang mga kaalaman na maghahatid sa tao sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa aming pangalawang tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Maraming salamat po sapagkat ang aming distrito, ang distrito ng Capiz ay nakabiyaya po ng isang maganda, magarang gusaling sambahan, ang lokal po ng Tapas. Mula po rito sa Tapas, Capiz, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo News Network.